Anong sabi dito ni JB Ejercito dyan sa war on drugs sa Senado? Ako personally, I think, kung if we can cut it short, no, we all know for a fact reality is that if it's a Senate or a House investigation, it's politically charged. Sakto. If it's a Senate inquiry and a congressional inquiry, politika yan. Kung meron na kayong mga ebidensya, you file cases na sa korte para mag-focus na tayo doon sa totoong trabaho natin, which is gumawa ng mga batas na kapaki-pakinabang sa mga Pilipino. Hindi yung gumawa ng batas kunyari na magpahiring tapos wala naman nangyayari. Kasi katulad yun, si Rizal Ontiveros, pinatigil niya yung hearing kay Pastor Kibuloy. Alam mo kung bakit? Along sumikat si Kibuloy. Yung hearing nila kay Alice Guo, yung ginagawa nila kay Alice Guo na pambababoy, lalong sumikat si Alice Guo. Di naman kilala yun eh. Kahit maglakad dyan sa Mega Mall dati, di naman kilala yun. Doon lang yun sa Bamban Tarlac kilala eh. Pero putya dahil sa ginawa nila, pinasikat nila. Pusta tayo, pag tumakbo ng senador yan si Alice Guo, mananalo pa yan. Tanga eh. Kaya ngayon, itinigil niya yung pag-hearing ng kaso ni Pastor kasi nga, pinasisikat niya lalo si Pastor. Ini-expose niya lalo. Pinakikita niya lalo kung gaano katalino si Pastor. Patang dito sa Senate inquiry, pinakita lang nila kung gaano ka-influential si PRRD. Hayaan na natin yung mga concerned agencies to do their work with all the information and the facts that have been discovered noong nakarang hearing. So, mas maganda kasi ako personally na nakakalungkot ang aga ng political tawag nito. Bickerings, napakaaga, naaga ng bangayan. We cannot move forward Kaya as much as possible. Alam mo, totoo to. Ito yung sinasabi ko na bawasan na natin yung mga hearing sa Senado na may mga political na agenda. Kung mag-hearing man kayo dyan or kung kayo man ay mag-i-investigate o para in aid of legislation, maganda wag nyo nang i-media. Wag nyo nang i-media, wag nyo nang lahat puros executive. Halimbawa, itong kay Pastor Apollo Kibuloy, kung talagang wala tong halong politika, wag nyong ipamedya, wag nyong i-live. Itong hearing kay PRRD, war on drugs, wag nyong i-live. I-executive ninyo, tingnan ko lang, kasi kapag hindi live, ibig sabihin, hindi na kayo humihingi ng opinion ng publiko, kayo na yun mag-uusap-usap. Tapos kayo mismo magkukumbinsihan kayo kung ano yung mga magagawa nilang mga batas, mababalangkas na batas according dun sa napag-usapan natin pare-pareho. The fact na nila-live nyo sa media, ibinabalita nyo, nila-live stream ninyo, ibig sabihin, political yan, nagpapasikat kayo pare-pareho. Kaya, yes, makakapag-grandstanding katulad nito ni Raffy Tulfo. Alam nyo ba si Raffy Tulfo, pupunta yan sa lahat ng mga inquiries na may na live. Na merong effect, merong parang malapit sa mga puso natin. Halimbawa, kung ano man yung mga hinihiring-hiring nila dyan. Mahilig daw yan si Raffy Tulfo na darating sa isang inquiry, tapos gusto niya siya yung unang magsasalita. Tapos dahil nga live yan, dahil nga mainit, itong issue na to, magsasalita yun, magagalit sa ganito, pagagalitan si ganyan, pagagalitan si ganito, pagagalitan si ganyan, magbibitaw ng mga litanya ng, sorry sir pero incompetent ka, sir. Sorry sir pero ganito ka. Sorry sir pero para sa akin wala kang kwenta. Gaganon daw yun. Tapos pagkatapos doon magsalita, aalis na daw yun. Aalis na yun. Tapos pupunta na naman sa ibang hearing yun. Ganun na naman daw gagawin niya. Gusto niya mauna siya magsasalita. Tapos babakbak siya. Pagtas niya bumakbak, aalis na naman daw yun. Pupunta na naman sa iba. Ganun daw yung ginagawa nun. Hindi, totoo Kasi ang dami na namin mga nakausap ng mga senador At lahat sila pare-parehas ng sinasabi. Si Raffy Tulfo daw ganun. Yun? Halimbawa, katulad yan, yung sa sweepstakes, tingnan mo, ano na nangyari sa PCSO na hearing niya, ano na nangyari nun? Nasa isang tao nanalo, 333 million, putya yan. So, doon mo makikita talaga. Katulad dito, yung kumalat na issue nung sa LTO,
Yung 20,000 na babayaran kapag hindi mo ni-report yung binenta mo, tas 20,000 din babayaran nung nakabili sa'yo pag di-transfer sa pangalan niya. Sinong may gawa nun? Pucha siya. So yun ang problema. Hindi, ito kwento lang naman. O kinukwento lang naman to sa atin. Kinukwento ko lang din sa inyo. I do not want to get to dip my hands into it, no, kasi trabaho na lang tayo, daming problema, no, dito lang sa UAC implementation, ang dami pa nating mga dapat infrastructure na dapat natin maghabol, ang dami nating problema but and all of these political bickerings are not helping on our direction, no, nakakagulo ang aga, kalahati pa lang ng wala pa tayo sa half of term. Nagsimula na yung political. Kung siguro 1 year before, katanggap-tanggap sayang yung productive year sana natin. Di bali na yung 1 year na political bickerings, at least may 5 years time productive. Ngayon, 2.5 pa lang. Nagsimula na. Nangihinayang ako. Kaya nga, as much as possible, I do not want to get involved in this political squabble, political bickerings, because there's still a lot of job, or a lot of challenges, a lot of problems that need to be addressed. Yun ang totoo, mga bossing. Dapat bago natin unahin yung politika, unahin natin yung talagang issue ng bayan natin. Flood control projects. Yung sweep, yung PCSO na yan. Yung mga nananalo ng paisa-isa. Ay na halos linggo-linggo, buwan-buwan. Hindi, totoo. Madami pang problema ng bayan natin. Drugs. Napakadaming mga krimen na nangyayari sa bayan natin. Dapat yun ang hinihiring nyo. Nagsisinungaling sila Marbil. Sinasabi nila bumaba daw yung crime. Dapat yun ang mga natin. Inuuna natin. Hindi yung mga kung ano-ano. Hindi, alam nyo, kaibigan ko yan si Melo. O, okay din naman si Rapi Tulfo. Madami naman talaga siyang natutulungan. Yung Rapi Tulfo in action, madami naman talagang natutulungan. Nakukulangan lang ako sa kanya ngayong senador na siya. Kasi mas madami siyang natutulungan sa Rapi Tulfo in action kesa dito sa Senado. Pero okay yun. Okay naman madami natutulungan yung mga Tulfo na yan. Yung lalong-lalo na si Rapi Tulfo. Nakakatulong yan sa mga walang mga kakayanan. O meron din, may natutulungan, merong mga hindi natutulungan. O meron akong kaibigan, nag-message sa akin na na parang sinasabi pa nga sa akin ng kaibigan ko na lumapit kay Tulfo. Lumapit yun kay Tulfo, tapos nung malaman ni Tulfo na ang inaano nila, ang nirereklamo is nasa posisyon pa sa militar, tumanggi daw sila Tulfo. Ang tanggi daw nila is, wait, hindi kami pwedeng umano dyan kasi may problema pa kami sa PNP. Tinanggalan nga kami ng PNP ng di ba? Di ba galit na galit sa kanila nun yung kay Lapinoy? Yung administrasyon ni Pinoy, galit na galit sa kanila, tinanggalan sila ng PNP security. Tapos ang security nila military na. Ngayon, yung kakilala ko na yon, yung may nirereklamo silang na dumispal ko sa kanila ng pera na opisyal ng militar, bigla daw nag-back out itong grupo ni Rafi Tulfo. Kasi nga, ang mga security nila during that time, ang nagpo-provide AFP. So baka pagka pinakialaman nila yung kaso na yun, baka pati yung AFP ng mga security nila hugutin. So parang sinasabi, nung kakilala ko na, naku wala yan, walang malaking taong binabangga yan. Walang malaking tao ang binabangga lang yan, mga chairman, mga kapitan, mga police station. Ganun lang, pero walang malaking taong binabangga yan. Pero kung titingnan mo, totoo naman. Wala naman talaga siyang malaking taong binabangga. Hindi katulad nung kuya niya. Yung kuya nila, si Bento, Si Montulfo. Putang ina. Pati malalaking politiko binabangga nun. Si Duterte, si Inday. So yun lang yun. Yun lang yun talaga. Yun lang talaga. Wala naman tayong problema. Maraming natutulungan si Rapi Tulfo. Pero kung titingnan mo, kapag ni-review mo yung mga natulungan niya, wala yung binanatan na drug lord. Wala yung binanatan na congressman na kurakot. Wala. Walang binanatan yun ng mga yung illegal quarry. Walang mga ganun binabanatan yun.
Oo, puros mga barangay level lang. Oo, kasi kita mo, kaliwat kanan yung corruption ngayon sa gobyerno, inaasahan mo siya yung siya yung katuwang natin doon sa Senado para gisahin Gisahin yung mga kawatan sa gobyerno Oh, wala. Oh, yung hearing nung nakaraan sa smuggling. Naglabas siya ng mga pangalan. Putang ina, hindi na nasundan yun. Oh, so yun lang naman. At nung sinabi kasi sa akin yun ng kaibigan ko na inatrasan nila, na nag-away-away pa nga daw sila. Inatrasan nila, minura-mura pa nga daw ni Tulfo yung nanay niya. Dahil doon siguro makulit, pero ang punto doon, sinasabi nga niya na wala, din yan. Kapag malakas din yung kalaban, atras din yan. Pero doon ako bilib talaga sa mga Tulfo. Wala silang nakakaaway na malaking tao. Alam mo kung bakit? Wala silang nakakaaway na politiko, wala silang nakakaaway na gambling lord, drug lord. Alam mo kung bakit? Hindi nila kinakanti yun. Oh, hindi nila kinakante. Oh, pero goods yun. Goods pa din yung ginagawa nila kasi maliit o malaki, pag nakatulong ka. Kaya palakpakan natin yan. Oh, kaya lang sana more on magpakita lang ng visibility sa sa ating mga yung totoong issues ng bayan natin, hindi yung may pakinabang lang. O, pasensya na. Alam ko marami sa inyo mga Tulfo fanatics dito. Real talk lang tayo. Real talk lang. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.